Kaugnay pa rin sa balitang yan, Marcos Jr. galit sa nataklasang Ghost Flood Project sa Baliwag, Bulacan. Ang detalye ng balita mula kay kapartner Creslin Catarong. Kasabay ng isinagawang inspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Reinforced Concrete River Wall Project sa Barangay Piel, Baliwag sa Bulacan, ipinahayag niya ang kanyang pagkadismaya at galit. Makaraang matuklasang ito'y isang ghost project. Sa tala ng Department of Public Works and Highways, ang proyekto na nagkakahalaga ng 55.7 milyong piso at sumasaklaw sa 220 metro ng proteksyon sa tabing ilog ay 100% kumpleto at ganap ng nabayaran noong Hunyo ng taong kasalukuyan. Ngunit sa inspeksyon ng Pangulo nitong Miyerkules, wala siyang nakita na palatandaan o bakas ng anumang aktibidad ng konstruksyon sa lugar. Wala kaming makita na kahit isang hollow block, isang ng simento, walang equipment dito. Lahat itong project na ito, ghost project. Walang ginawa na trabaho dito. Ayon sa mga lokal na opisyal, nakipag-ugnayan umano ang kontratista sa mga lider ng barangay at nangakong sisimulan ang proyekto at humingi pa ng tulong mula sa komunidad. Ngunit makalipas lamang ang ilang panahon, umatras na umano ang kontratista nang walang malinaw na paliwanag. Ibinunyag din ni Marcos Jr. na hindi na matagpuan ang orihinal na kontrata para sa proyekto na nagbubukas ng mga katanungan hinggil sa transparency at maayos na pagdodokumento sa mga ahensyang nagpapatupad ng proyekto. Pinaghihinalaan niyang ilang ulit na itong nailipat sa iba't ibang subcontractor, dahilan upang mahirapang matukoy kung sino ang tunay na may pananagutan. Sinabi nagpatulong daw sa barangay at sabi sisimulan na ito. Ngunit after a while, 220 meters, 220 meters dapat ang ilalagay dito na flood protection. Pagkatapos, sinabi sa barangay na magpapatulong para ilalagay nila yung project. Tapos umatras din. Sinabi after a while, di na matutuloy. So, siguro nabayaran na. Kaya tumatras na. Nang tanungin tungkol sa isinasagawang fraud audit ng Commission on Audit sa mga proyektong infrastruktura sa Bulacan, kinumpirma ni Marcos na pinag-aaralan ng pagsasampa ng mga kasong legal, kabilang ang posibleng mga kaso ng falsification at economic sabotage. Iniutos na rin niya ang masusing investigasyon sa Anyay Ghost Project. Falsification na ito. Yung ganito, dahil nag-report sila na completed. Hindi, kitang-kita naman na hindi completed. So immediately, that's a falsification. So that's already a very big violation. And for the big ones, talagang I'm thinking very hard to pipilahan natin sila na economic sabotage. Because economic sabotage is very clearly. Sa tanong naman kung maaring magsampa ng kahalintulad na kaso kaugnay ng kaparehong issue sa iba't ibang bahagi ng bansa, sinabi ng Pangulo na ito ay nakadepende sa magiging resulta ng isinasagawang pagsusuri ng pamahalaan. Kaugnay nito, hinikayat ng Pangulo ang publiko na patuloy na magsumite ng mga ulat, larawan at video ng mga kahinahinalang proyekto. Ayon sa kanya, nagpapatuloy ang mga investigasyon sa iba't ibang proyektong pinondohan ng gobyerno na iniulat ng taong bayan dahil sa mga irregularidad. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Creslin Catarong, SMNI News.